Yuji Itadori nagpakita na o ipinakita na dito sa latest chapter ng JJK Modulo na kung saan sa chapter na ito ay matutunghayan yung isang napaka-open curse technique na para bang limitless ni Gojo, pati ng pasilip sa posibleng mangyayaring gulo dito sa mundo na pangungunahan ng pinakamalakas na Simurian na ang kanilang pinuno. Kaya na may i-review na natin ang chapter 6 ng JJK Modulo, isang chapter na tsak na magpapahype talaga sa inyo. Kaya na may this is Mr. Unmiked at huwag na natin patagalin pa, let's go! 俺はお前を否定したかった。 Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Berserk at nagsimula eksena dito sa matanda kasama ang guardian spirit nito habang ang mga concrete debris ay lumulutang na. Nasabi nitong matanda na ano to? Nagulat naman si Tsurugi na sabing Maru. Napatingin naman ang matanda nang may kita si Maru na lumapit na sa kanila. Nasabi sa isipan ng matanda na pinatumba niya na raw ito noon sa bahay at ngayon ay nakatayo pa rin daw ito. Kaya sinabihan niya si Maru na oy, nakakakilos ka pa pala. Kaya nang papa-approach niya si Maru ay naghanda na ang matanda. Nasabi sa kanyang isipan na ang third eye ba raw ni Maru ang tunay na banta rito sapagkat may kita ang third eye ni Maru na nakadilat na at may masamang tingin. Nang maya-maya pa ay mas idinilat pa ni Maru ang third eye kaya dito na lumabas ang liwanag. Kaya sabi naman sa isipan ng matanda na ano raw itong third eye na to, na ito ba raw ang nagpapawala sa kontrol ng batang to. May kita naman na parang natulala ang matanda at di makakilos na tumutulo pa nga ang laway nito dahil sa epekto ng third eye ni Maru, which is interesting mga kaibigan kasi may pagka-similar ito sa effect ng Unlimited Void ni Gojo. Though masasabi kong mas mahinang version lang ito kasi nagagawa pa namang makapag-isip ng maayos itong matanda at makakilos na ngay sinaksak nga ang kanyang sariling kamay gamit ang karayom nang sa ganun ay makawala siya sa parang state of confusion. Subalit nawalan na raw siya ngayon ng kontrol ng kanyang guardian spirit dahil sa epekto ng ginawa ni Maru. Na habang nakatayo pa siya, ay kaagad namang mabilis na kumilos si Maru at nagpunta na sa side nitong matanda. Hawak-hawak ang isang tipak ng semento na ngayon ibabato na nito. Kaya agad namang kumilos ang matanda at sinalubong ang semento ng atake gamit ang karayom. Subalit bigla namang nilihis ni Maru ang semento nang sa ganon ay di ito matamaan ang dulo ng karayom, bagay na ikinagulat ng matanda na sabing paano ito nangyari. Bigla na lang kasing nagbago ang trajectory ng semento kaya dito na siya tinamaan at tumilapon na sabing anong klaseng atake yung ginawa niya ngayon. May kita naman na inunahan pa siya ni Maru at tumalon sabay na ganda ng isang axe kick. Kaagad naman itong napansin ng matanda na may gulat na mukha kaya dito na pumelo si Maru at sinipa ang matanda na bahagyang nakaiwas pero nawalan ito ng balanse kaya tumalsik ito mula sa impact ng sipa. May kita naman si Tsurugi na ngayon pinoprotektahan si Yuka na parang nahimatay na. Nasabi naman sa isipan nito na ngayon nagtataka na sabing ganito ba raw talaga kalakas si Maru pero hindi, parang may kakaiba at mali raw dito. May kita naman ang tanda na napunta na rito sa may gymnasium na puno ng mga sports ball. Nasabi sa isipan nito na sana'y tinapos ko na lang ang batang to noon na sumablay daw talaga siya rito. May kita naman si Maru na nakatayo lang at dahan-dahan na naglalakad habang ang kanyang dalawang mata ay nakapikit pa rin. Maya-maya pa ay sa labas ng gym may kita ang kakambal ni Maru na nakatayo sa itaas ng building na si Cross. Nasabi sa isipan nito na kawawa ka naman, yan lang pala ang bagay na magpapawala sa kontrol mo Maru. Napakapangit naman daw nitong excuse bilang ang nakakatandang kapatid nito na dahil sa nangyayari ngayon ay di na raw mapipigilan pa na magre-resulta raw ito sa mga Earthlings na magsimula ng masamang plano dito sa kanilang mga Simurians kasi nawala na ng kontrol si Maru at nagwawala na. Pero on the other hand ay maaaring magbibigay din daw ito ng magandang resulta at pruweba sa kanila na kahit anumang case daw ang mangyari kung magre-resulta naman daw ito sa giyera ay kampante naman daw sila kasi nandyan ang kanilang pinuno na ang pangalan ay Dibora, ang sinasabing on par sa threat level na meron si Zuko na according mismo kina Mino at Usame. Matapos yan ay balik dito kay Maru, may kita na nakalutang pa rin ang mga bola dito sa loob. Nasabi naman sa isipan nitong matanda na isang anti-gravity o gravity reversal. Hindi, mukhang technique nito ay isang technique raw na lagpas na raw sa kaalaman nila pagdating sa Jujutsu. So parang advanced technique mga kaibigan. Now on the past translation, ayon doon na ang sinabi ng matanda raw ay ang technique raw ni Maru ay maaaring isang technique na nagre-resist sa inertia o naiiba nito ang inertia, which is ipapaliwanag natin ngayon mga kaibigan sa kung bakit maaaring itong iniisip ng matanda sa technique ni Maru. Kasi ang inertia ay ang first law of motion ni Newton na in simple terms ay ang pananatili ng isang bagay sa isang posisyon o movement. Kagaya na lang sa isang bola. Kung di mo ito gagalawin at nakarest lang yan at kung wala mang anumang environmental movements na magpapagalaw sa bola gaya ng hangin o pagyanig ng lupa, ang bola ay mananatili lang talaga sa posisyon nito na nakarest. On the other hand, ay matatawag ring inertia ang isang bagay na gumagalaw patungo sa isang direksyon with the same speed at with the same direction. Halimbawa, ang motorsiklo. Kung magmamaneho ka nito on a straight line at on the same speed, ay pa straight line lang talaga ang direksyon nito unless na lang kung ililiko mo ang manibela o kung magbe-brake ka. So ang paggalaw ng
isang bola na nasa floor, pag-brake o pagliko sa motor na umaandar sana on a straight line ay matatawag na nating pagre-resist sa inertia. Nasabi ng matanda na maaaring nagre-resist daw sa inertia ang teknik ni Maru kasi dahil yan mga kaibigan sa paglutang din itong mga bagay na sanay nakarest sana o nakapwesto kung saan ito nakalagay. Though iniisip niya rin na baka dahil din ito sa may gravity reversal curse technique si Maru kaya nakalutang itong mga bola ngayon o ang ibang mga bagay. Pero ang mas nagpapakonvince sa kanya na maaaring ang curse technique ay nagre-resist sa inertia ay dahil sa nangyari kanina na pagbato ni Maru ng tipak ng semento sa kanya na imbis na manatili ito sa straight line at the same speed ay bigla itong nag-swerve o pinalihis ni Maru mid-air para maiwasan lang ang kanyang pagsalubong sana sa atake nito gamit ang karayom. So masasabi mo talaga na nire-resist ng curse technique ni Maru ang inertia kasi bukod pa riyan ay pati itong wall clock na umaandar sa normal na pattern ay bigla na lang na lumakas ang pag-ikot nito. Pati nga itong pangsukat ng grip strength kahit walang pumipisil dito ay nag-a-appear sa indicator ang isang napakalakas na grip strength score. So ang mga bagay na wala sanang movements o gumagalaw sa isang direksyon at the same speed ay nababago na at naiiba ang galaw dahil sa ginagawa nitong si Maru o sa teknik nito. At dahil sa mga nangyayari dito sa kanilang paligid ay iniisip din talaga ng matanda na maaaring lagpas na sa kanilang understanding sa Jujutsu ang teknik ngayon ni Maru. Maya-maya pa ay nag-play naman ang isang speaker at nagbilang ito ng countdown o timer na from 5 to 0. Nasabing 5 seconds left na lang daw. Kaya sabi pa ng matanda habang naghahanda na wala rong punto ang kanyang pag-overthink ngayon. Pero wala rin daw siyang choice kundi mag-isip talaga na bakit naaalala niya raw ngayon ang memory na ito. May kita naman si Maru na naghahanda na rin habang nagbibilang ang countdown. Na dito na ipinakita mga kaibigan ang tinutukoy na memory ng matanda na kanyang naalala. Na ipinakita mga kaibigan ang isang lalaki na nagpalagay daw sa kanya noon sa ganitong posisyon dito sa kanyang pagharap ngayon kay Maru na parang desperado na raw siyang umalis o tumakas para mabuhay lang. At ang lalaking muntik na raw tumapos sa kanyang buhay noon ay itong lalaking nakasuot ng jacket na may hoodie na ang kilay nito ay may peklat at yan ay walang iba kundi si Yuji Itadori kasi alam naman natin na may hilig si Yuji sa hoodie at may kita ang mga seryosong mata nito gaya sa kanyang titig na binigay noon kay Sukuna nung sinabihan niya ito na kaya niya itong patayin. Also kitang kita rito mga kaibigan ang peklat ni Yuji sa kanyang may bandang kilay. So for the first time ay pinakita na si Yuji dito sa JJK modulo nang hindi nakatalikod and apparently ay nakaharap pala na matandang to si Yuji noon na nag-iisang tao na na-encounter niya na kung saan ay nakaramdam talaga siya ng matinding takot na nag-overthink talaga siya noon para makatakas lang sa kanya sa kung paano siya makatakas kay Yuji. Man, antindi. Mas lalo itong nakaka-hype mga kaibigan sa mga fans. Sa matapos maalala ng matanda ang kanyang encounter kay Yuji, dito na nag-zero ang countdown na sabing start. Sabay nag-play na rin ang Do-Re-Mi music na kung saan ay unang nagpakawala ng sipa si Maru habang ang matanda ay nakaiwas naman at naganda na ng isang atake gamit ang karayom. Napansin naman ito ng third eye ni Maru at pinigilan ng karayom gamit ang mga daliri nito. Sabay sinipa niya sa sikmura ang matanda. Napatras naman ng matanda nang laking gulat nito nang biglang napunta sa kanya ang mga bola na nakalutang na magkasabay na pinasabog ni Maru na nag-produce naman ng steam kaya ay mabilis na nakapunta si Maru sa likod ng matanda nang di nito namalayan. At hawak-hawak ngayon ni Maru ang isang bola na sa paglingon ng matanda ay binato ni Maru ng bola ang ulo nito at sapul talaga sa ulong matanda. Nakasunod yan ay pinaulan na ni Maru ng mga suntok itong matanda at ang lahat ng suntok ay sinalo talaga ng matanda gamit ang muka hanggat sa tumalsik ito sa may swimming pool. Agad namang sinundan ni Maru ang matanda at may kita itong matanda na nakatulala sa ilalim ng tubig pero di pa rin siya sumuko at umahon sa tubig na bumuo ng isang explosion of water. Kaya na may gamit ang kamay ay gumawa naman ng hand gesture itong si Maru dahil na nag-freeze ang tubig at na-stuck ang matanda sa na-freeze na tubig mid-air. Bagay na ikinagulat naman ng matanda. Kaya dito na naganda si Maru ng isang napakalakas na suntok na dito naman sa isipan ng matanda ay sabi niya na ang teknik ng batang to ay ang pagsira raw o pagwasak sa logic na nung una ay nakala niyang pagre-resist lang sa inertia o isang teknik na beyond daw sa kanilang understanding pagdating sa Jujutsu. Pero dahil sa ginawa nitong yelo ang tubig o pina-freeze nito ay na-realize niya na maaaring distortion of logic daw ang curse technique ni Maru o pagsira sa lohika. Meaning, isang napakadayang curse technique ito mga kaibigan kasi binabaluktot nito o iniiba ang lohika na ang normal sana na phenomena o pangyayari o ang imposibleng gawin ay nagiging posible nito o naiiba nito mga kaibigan at nagagawa nitong maging logical ang mga bagay na illogical sana gaya na lang nitong tubig na ginawa niyang yelo kahit wala namang curse technique si Maru na kagaya ni Uraume na ice talaga na curse technique. However, assumptions lang yan ng matanda. Kaya dito na naganda si Maru para tapusin na nga itong matanda gamit
gamit ang isang suntok. Subalit blinak ito ni Tsurugi at ininda niya talaga ang impact ng suntok. Nang maya-maya pa ay gumuho naman ng yelo. Na nasa ground na sila ay sabi naman ni Tsurugi na tama na yan, Maru. May kita naman si Tsurugi na iniinda pa rin ang sugat nito sa kanyang tagiliran. At may kita rin si Maru na nakatingin kay Tsurugi na para bang di niya ito kilala. May kita naman si Cross na nakatingin sa kanila na sabi sa isipan nito na gaya na lang daw sa iniisip na niya ay wala raw talagang malay itong si Maru ngayon na unconscious pa. Pero itong nangyayari ngayon ay di na raw ganun kasama. Sabi pa ni Cross na nakakakilos pa rin daw ng maayos si Tsurugi despite daw sa injuries nito. Na habang nakatingin si Cross kay Tsurugi ay sabi niya sa kanyang isipan na di na raw nagmamatter pa kung aatakihin o poprotektahan daw ni Tsurugi si Maru kasi either way sila naman daw ang mabe-benefit nito. Kasi kung poprotektahan ni Tsurugi si Maru ay mabuti kasi magiging payapa ang kanilang pakikitungo sa mga Earthlings. Pero kung aatakihin naman ni Tsurugi si Maru ay magre-resulta naman daw ito sa isang giyera. Nakampante naman sila kasi nasa sa kanila ang napakalakas na si Dabora. Sabi naman sa isipan ni Tsurugi na mga Jujutsu Sorcerers at ang higher-ups ay hindi raw nagkakasundo na kahit sa kanilang mga Earthlings ay may mga tao pa rin daw na gusto lang daw talagang gamitin o pakinabangan ng mga alien kahit na hindi raw talaga nila ito tanggap. Sabi naman sa isipan ni Cross na ang mga individual daw na gusto ng pagbabago ay lagi raw naghahanap ng rason para magsimula ng giyera. Na kahit isang sorcerer daw si Tsurugi ay hindi daw talaga ito mananatili lang o hindi kikilos kung sakaling makapatay daw ng tao itong si Maru. At kahit na may rason naman daw ang pagpatay ni Maru kung sakali, ay ang mga matatanda raw sa mundong ito ay di raw talaga maniniwala sa rason na yan. Kaya sinabihan na ni Cross si Maru na tapusin na raw ang pagdurusan nitong si Tsurugi. Matapos yan ay pinikita naman dito ang flashback ng sinabi noon ni Maru kay Tsurugi na gusto lang daw nitong makisama o maging kaibigan nila. Naalala naman ito ni Tsurugi kaya sabi naman sa kanyang isipan na hindi. Ayaw raw niya na itong si Maru pa ang maging dahilan o rason ng isang giyera. Kaya pinigilan niya pala mga kaibigan ang pagpatay nito sa matanda kasi maaaring mamasamain ito ng ilang mga Earthlings at magiging rason pa ng kanilang pagsimula ng giyera laban sa mga Simurians. Kaya may kita naman si Maru na naghahanda na at sinigawan naman ni Tsurugi na sabing Maru, gumising ka na. Subalit ginamitan na ni Maru si Tsurugi ng kanyang third eye at nakaramdam talaga si Tsurugi ng matinding epekto dahil dito pero ininda niya pa rin ito at ipinabaon ang kanyang katana upang di siya tuluyang bumagsak. Nasabi nga, hoy, gumising ka na. May kita naman na nakatingin lang si Cross sa kanila na para bang kontrolado niya o nakakapagbigay siya ng command kay Maru. Since na-connected naman ang kanilang curse technique na maaaring ito nga ang rason sa kung bakit alam ni Cross ang lokasyon na ito dahil na-sense niya na ginamit ni Maru ang full force ng curse technique nito. Matapos niyan ay sumigaw pa si Tsurugi na sabing, di ba sinabi mo pa na magiging kapitbahay pa tayo? Meaning magiging magkaibigan pa sila kasi magkapitbahay ang term na ginamit noon ni Maru sa magkaibigan. Nang masabi yan ni Tsurugi ay nagulat naman itong si Cross na habang ginagamitan pa rin ni Maru si Tsurugi ng kanyang ability gamit ang third eye at habang iniinda ni Tsurugi ang epekto nito ay bigla namang kumagitna si Cross at itinapat ang kanyang kamay sa mukha ni Maru at sinabihan ito na kumalma ka na, Maru. Dahilan na nahimatay si Maru pati na si Tsurugi. Nainis naman si Cross habang nakatingin kay Tsurugi na sabing kainis na ano ba raw itong kanyang ginagawa ngayon kasi bigla na lang siyang kumilos at pumagitna para pakalmahin itong si Maru. So buti na lang ay nagbagong isipan ni Cross. Pero ano kayang mangyayari pagkatapos nito? Gayong nagamit na ni Maru ang full force ng kanyang curse technique, bagay na iniiwasan talaga ni Maru mangyari kasi maaaring magbibigay raw ito ng masamang impresyon sa mga Earthlings dito sa kanilang mga Simurians. So grabe ang tindi at finally pinakita na sa wakas ang eksena kung nasan si Yuji. But the question is, buhay pa ba kaya si Yuji? Na totoo nga bang hindi siya tumanda? At ano kaya magiging papel ni Yuji sa hinaharap dito sa JJK Modulo? Well, ang lahat ng yan at ang susunod na mangyari matapos ang last panel na ito ay matutungyan nyo sa susunod na nating mga reviews kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.